Aircon, washing machine, spin dryer, mga TV, ilaw, clip fan, ref, kayang-kaya yan mga idol ng ating solar setup. Yan. Load natin ngayon mga idol, 2,272 watts. Yung ating karga dyan mga idol is ref, TV, ilaw, electric fan, at yung ating aircon. Yan. Ito po yung ating aircon. 0.6 HP Astron yan mga idol. Oh. Yan po yung kanyang brand. At nagiinit tayo sa ating kettle. Yan. Electric kettle natin mga idol. Ito po ay 1,500 watts ata ito mga idol. Oh. Ilaw. Yan. So, yan yung ating kettle. So, happy on natin mga idol. Mabilisan lang na demo yung ating solar setup. So, 24 volts, 8,000 watts, Jianshan inverter. Yung mga panel na nakalagay dyan mga idol is 2,700 watts. Dito po, 650 watts, 615. Pinatay ko muna yan mga idol kasi isasama natin yan sa demo. So, yan. Dito, 2,650 at doon mga idol sa kabila ay apat na 200 watts na panel. So, dito mga idol, umpisa na natin agad isang mabilisan na demo. So, galing solar panel, ang nakakarga dito mga idol ay 615 watts. Elojoy 600 watts step down yung ating MPPT dito. So, paano i-install mga idol? Paano ikabit? Paano i-set? So, galing solar panel mga idol, oh. Positive, negative. So, yung pula, syempre, pupuntahin dito. Hindi kayo dyan malilito kasi may nakalagay naman na PB input positive. Pag positive mga idol, pula yan. So, dito yan. So, may nakalagay naman yan mga idol, oh. PB input negative. Dito naman yan sa negative ng ating galing solar panel. So, yun. Tapos na tayo mag-init ng tubig mga idol, oh. 700 watts na lang yung ating load. So, yun. Dito mga idol, balik tayo. Yung papuntang battery naman galing Elojoy. May nakalagay naman yan mga idol, hindi kayo malilito. Battery positive. Yung dilaw pupunta sa positive, papuntang ating battery pack. So, yun. Ito naman mga idol, may nakalagay naman yan. Battery negative, syempre item. Yung item naman pupunta naman yan sa ating battery. Doon sa kanyang negative. So, yan. Paano i-set mga idol? Buhayin nyo muna yung inyong breaker galing panel board. I mean solar panel. So, napakadali lang i-set nito mga idol. Oh. Single preset. Umalit doon sa kanyang temperature yung charging voltage which is 14.4. Plus, since naka 24 volt setup tayo mga idol, yung isa-set po natin dito ay 28.4 volts. So, ipa-plus nyo lang yan. Pindot nyo lang itong positive, I mean yung plus sign. Hanggang umabot siya ng 28.4 mga idol. Ito lang po yung kailangan yung iset. Wala na po kayong ibang set dyan mga idol. Napaka basic lang po iset nito at beginner friendly po. So yan. Tayin lang natin mga idol mag 28.4. Oops. Sumobra ng konti. Sana nakita nyo pa rin mga idol. So 28.4. So single press okay. Isa pa. Yan, nakaset na tayo mga idol ng 28.4 at ilalagay na natin, bubuhayin na natin yung breaker. Makikita nyo 0 amperes. Buhayin natin. Yan. Umabot siya ng 10 amperes. Maaga pa ngayon mga idol kaya mahina pa lang yung ating charging. So, yung connection nito mga idol, yung pag-setting nito, ilalagay ko po yung isang reels ko kung paano iset sa comment section. So, yung ating connection muna. From solar panel mga idol, positive negative din. Nakakarga dito is dalawang 650 watts, naka series yun mga idol. So, positive, nakalagay naman yan, negative, positive, negative. So, nakalimutan ko, dito pala yung ginamit natin na DC breaker, 25 amps, KLSDQ. Dito, Tuxnel 50 amps DC. Dito, 25 amps DC, Tuxnel din. At dito 80 amps na Tuxnel. So, recommended ko mga DC breaker mga idol is Tuxnel kasi subok na po yung brand na yan. So, lalagay ko po yung link sa description mga idol. So, balik tayo. Yan. Ito po yung MPPT natin.
So positive, syempre punta yan galing dito sa ating positive line ng solar panel. So isang tips mga idol, since 650 watts na yung ating panel, dalawa naka-series, wag kayong susundot dito mga idol kasi nakakakuryente na po yan. Once na yung DC breaker ay umabot ng, once yung DC voltage ay umabot ng 50 volts, delikado na po yun mga idol, pwede na kayong makuryente doon. So lagi nyo pong tatandaan yan mga idol, since naka-series na ito, umaabot na siya ng 76 volts, so delikado na po siyang hawakan. So yun, positive, syempre positive, may nakalagay naman yan mga idol, oh. Diba? Nakita PB, sa nakita mga idol, PB positive, at dito PB negative. So yun, ito yung galing solar panel. So ito po yung punta ng SCC to battery. Yan, positive, negative. Ano lang din naman yan mga idol, ang ginamit BT negative at BT positive. So ginamit ko yan mga idol ay number 10 stranded wire. Tapos ito yung ating Denrel, yung kabitan ng mga breaker. Dito mga idol, nakalimutan ko pala, ito 10 AWG battery cable. So nakalagay lang naman yan dito mga idol, oh. Ito ng breaker, tapos yun, punta ng battery, tapos ito punta rin nung kabila, negative na ang battery. So ito mga idol, oh, kanyang positive, pupunta rin lang naman yan dito. Yan, 6 AWG ito mga idol. Tapos ito 6 AWG yan. Yan, pupunta lang din yan dun sa kabila. So yan, dito naman tayo mga idol, 2:2P. So 4 na peraso na ating Gentay battery. Ito positive, negative, positive, negative. So yung positive, negative ng dalawa nakalagay ng bus bar para maging 24 volts. Naka-series yan mga idol. So itong dalawa na to ay naka-series, tapos itong dalawa ay naka-series. Tapos yung dalawa naka-series ay naka-parallel, tapos naka-parallel. May mas detailed ako na demo dyan mga idol, pwede nyo sipatin. So yan po yung ating battery, 24 volts, 200 Ah, 2S2P, 4 na pirasong Gentay battery. So yan, ito mga idol ginamit ko, 1 AWG or 50 mm. So yan, yung presyo niyan mga idol ay investment talaga, sa totoo lang. Pero goods yan kasi syempre sariling gamit, bakit natin titipirin yan? For safety yan ng ating bahay. So yan, meron tayong tax nail 200 amps. Yan, papuntang inverter natin na Jianshoon 24 volts 8000 watts. Positive, negative din yan mga idol, oh. Tapos yung dun sa taas 60 cm 20 cm yung nasa taas. So yan, ito pala meron tayo ditong SCC. Ganon lang din naman mga idol yung gagawin, like nito. So DC 25 amps papuntang SCC. So positive, negative, tapos SCC to battery, positive, negative, pupunta lang siya dito sa ating MCCB. Since puno na kasi, ang dami naman yan mga idol, puno na yung ating terminal ng battery. So nilagay ko na dyan kasi bukod sa malapit, makakatipid pa ako sa wire. Ito po kaputol ng solar panel extension, since yung karga niya ng mga idol is 4 na 200 watts. So ang expected natin dyan mga idol is nasa 25 amperes yung kanyang current. So kayang-kaya po yan ng 10 AWG. Bukod pa doon, maiksi lang naman, so kayang-kaya yan. Yung pag-setting yan mga idol, lalagay ko sa comment section yung isang reels ko na nakapokus lang sa pag-set ng mga SCC. So yan, LBD mga idol, oh. Yung supply, positive, negative, doon sa taas. At ito po yung out na positive. Nilagay ko po yan sa switch ng inverter nating Jianshoon. So may hiwalay na reels din ako niyan mga idol, since mahaba yun. Ilalagay ko po yung link sa comment section. So yan, 230 volts galing sa ating inverter pupunta sa ating AC breaker. AC na ito mga idol. So
para sa load na ito. Huwag kayong susundot dyan kasi makukuryente na kayo. 20 amperes yan mga idol, oh. So, yan, sama na natin ito pati itong wattmeter. Ito po may nakajump na dalawa, isa, dalawa. Supply po yan ng ating wattmeter. Pag nagkakabit kayo nito mga idol, wala na po kayong isiset, isasalpak nyo na lang yan mga idol, lalagyan ng 220 volts. Yan. Ito po yung actual na load natin ngayon. Ito po yung kilowatt na nakonsumo na natin sa solar setup. I-times nyo lang yan mga idol sa kung magkano yung per kilowatt sa area nyo. Yun po yung natipid sa solar setup. So, yun. Voltage natin, 231 volts yan mga idol at 60 Hz. Yan. Tapos, yung papuntang load, since naka full upgrade na kami mga idol, kaya ito ay papunta na agad sa buong bahay. So, yan. Yung isang linya mga idol, dire-diretso yan sa ating bahay. Yan. Yan. Naka-PVC molding ako mga idol, oh. Yan. Since may retaso dyan, hindi ka naman pwedeng sirain yun. Kaya medyo nakapaangat. So, yan, oh. Para mas maganda yung inyong mga setup, PVC molding yung ating nilalagay dyan. Tinanggal ko lang yung akin kasi syempre mahirap naman i-demo kung natatakpan. So, yun, balik tayo mga idol. Yung isang linya papunta ng bahay. At yung isang mga idol, tingnan nyo yung isa. Yan. Pumasok siya dito sa kanyang butas sa wattmeter. Yan. So, wala kayong gagawin dyan mga idol. Hindi nyo babalatan. Pasok nyo lang yung isa. Tapos lulusot yan sa taas mga idol. Oh. Tapos diretso na yan papuntang bahay. So, yun. Yan po yung ating solar setup mga idol. Sana may natutunan kahit konti. So, kung may katanungan kayo mga idol, mag-comment lang po kayo. Sasagutin ko yan hanggat kaya ko. So, yun lang mga idol. Ay, dagdag ko na pala to mga idol. Oh. Yan. Ito yung ground rod na gagamitin ko dyan mga idol. Oh. Yan. So, ito po ay 1.5 meters. Yan. 1.5 meters na ground rod dyan mga idol. Yung standard na ground rod natin mga idol ay 2.4 meters. So, 1.5 lang yung nakuha ko gawa ng hindi available yung delivery sa Bicol. Ang minimum, yung ating standard ng ground rod ay 2.4 meters. So, napakahaba nun mga idol. Ito, yung ground rod na ito, yung link na ito lalagay ko mga idol, sa link na yon meron po doon na 3 meters na ground rod. Yun sana ang kukunin ko kaso hindi available yung delivery dito sa Bicol kaya kinuha ko yung 1.5. So kasama na mga idol yung kanyang clamp dyan, hindi na po kayo kailangan pang bumili ng hiwalay. So lalagay ko rin po yung link nyan mga idol. Tapos ito mga idol, meron din pala akong balancer. Pag gagawa kayo ng ganitong setup, bumili kayo mga idol ng 100 amperes, 24 volts, 2 piraso. Kung mag-umpisa pa lang kayo, 1 piraso is okay na yun. Kasi may presyo yung ating mga battery, malaking investment po yan. So yun lang mga idol, masyado nang mahaba. Kung nakatulong, pa-like and share. Pa-follow na rin ng ating page. Kung may katanungan kayo, pwede nyo kayong mag-comment sa ating comment section. Sasagutin ko po yan hanggat kaya kong sagutin. So yun lang mga idol, thank you very much.